Isang layong nasasakupan ng bayan ng Masalay, Oriental Mindoro. May isang lugar na tinatawag na Panulong. At sa lugar na ito ay meron pong naitayong isang iglesia na ang pangalan ay Panulong Foursquare Church. At sa lugar na ito, dumarami ang sumasampalataya kay Kristo. Lumalago ang gawain. At ang mga mananampalataya ay galing pa po sa mga malalayong lugar, kagaya po ng Balugo, Maliwanag, San Acalino, Odyong at iba pang mga lugar. Early 1971 up to 1972, ang leader ng iglesia ay nagkaroon ng pagpupulong, isang pagpaplano na kung saan ay magbubukas ng isang iglesia sa San Acalino. 1972 ay nasimulan ang pagkakaroon ng pagtitipon sa pamagitan ng house-to-house Bible study. Nakita ng mga church leaders na ang lugar na ito ay isang potensyal na pagtatayuan ng iglesia. Ano pat 1973, nasimulan ang pagtatayo ng isang simple lamang na simbahan na kung saan ay dito magtitipon ang lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo na malalapit sa lugar na ito. Nakita ang kagalakan sa puso ng mga kapatiran. Ano pat, habang lumilipas ang bawat panahon, ang gawain ay lumalago. Ngunit sa mga sumusunod pang mga taon ay nagkaroon ng isang malakas na bagyo na ang pangalan ng bagyong ito ay Atang. At dahil dito, nawasak po ang tinayong simbahan. Ito po yung kauna-unahang simbahang itinayo. Dahil sa pangyayaring ito, ang mga mananampalataya ay nagtipon muna sa ilalim ng mga punong kahoy, mga sagingan. Dahil sa wala pong gusali, doon nila idinadaos ang pananambahan para sa ating Diyos na buhay. Nagkaroon ng pagpupulong ang mga leader ng iglesia, isang pagpaplano na muling ipagtayo ng templo ang ating Panginoon sa lugar ng San Acalino sa pangalawang pagkakataon. Kaya ito po yung tinatawag na Second Temple. 1980s, nasimulan ang pagtatayo ng isang gusaling tinatawag na konkreto, mas matibay, mas malaki, mas maganda. Dahil sa kakapusan, kakulangan ng pinansyal na pangailangan, hindi kaagad-agad natatapos ang gusaling ito. Ang mga kapatiran ay patuloy na nagsusumikap na makapag-ipon ng pundo para maipagpatuloy ang proyekto matapos ang tahanan para sa ating Panginoon. Hanggang sa namalayan na lang namin ay isa na kumpleto. Subalit sa paglipas ng marami pang mga panahon, nakikita ng lahat ng mga kapatiran at lalong higit ng leader ng iglesia, dumarami at sumisikip ang mga dumadalo. Kaya 2002 ay nagkaroon po ng pagpupulong ang pastor at ang mga leader ng iglesia na maipagpatayo muli si Yahweh ng isang mas malaki pang templo. 2003, sa gabay at tulong at biyaya ng Diyos ay naitayo po ang isang mas malaking gusali na kung saan ito yung tinatawag na the Third Temple. Kapag ang Diyos ang kikilos, hindi natin ito matatawaran. Kapag ang Diyos ang gumawa, ay talagang the best. Kaya nga, sa bawat isang dekada ay nakikita ko ang malaking ginagawa ng Diyos. Dumarami ang bilang ng mga sumasampalataya kay Kristo. Nakikita ko rin pati ang buhay ng mga kapatiran ay umuunlad din sa biyaya ng ating Diyos. Kung titingnan natin, ito na ang iglesia, ito na ang pagpapala ng Diyos. Ibig sabihin yan, kasama natin ang Diyos, may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Sa lahat ng mga mananampalataya kay Kristo sa iglesia ito, ay huwag tayo magsasawa. Magpatuloy tayo sa pagdalo, sa paggawa ng mabuti, at tayo ay pagpalain ng Diyos. Ang ating pananampalataya ang naging dahilan ng ating kaligtasan ito, kaya pagpatuloy tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya mula noong taong 1973 hanggang sa taong ngayon, 2012, ay umabot na tayo sa ika-39 na kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Binabati ko po kayo ng isang masayang pagdiriwang. God is good! Grabe!